Lola Maika, Kabanata 51. Ipinanukala ito ni Nicholas dahil may tiwala siya sa kwintas na hawak niya. Kahit na hindi matalo ng kwintas ang tunay, kaya nitong talunin ang mga peking nasa kamay ni Alexander. Sige. Agad na inilagay ni Alexander ang kwintas sa kanyang kamay at inilagay sa mesa sa harapan ni Yulia. Sa pagkakataong ito, mas sigurado si Nicholas sa kanyang mga hinala. Ang kwintas ni Alexander, Star of Cullinan, ay peke rin. Pagkatapos, ito ay depende sa kung sino ang mas magagawang pumasa bilang tunay. Pagtingin sa dalawang hibla ng kwintas na magkatabi sa kanyang harapan ay medyo natulala si Yulia. Hindi niya akalain na isang araw, iregalo sa kanya ang Star of Cullinan bilang birthday gift. At sabay-sabay siyang nakakuha ng dalawang hibla ng kwintas. Mommy, totoo yung necklace ni Daddy, exactly like what I saw. Ang pangit ng katabi, at baka peke. Alam ni Maika kung sino ang susuportahan. Hinaplos ni Yulia ang buhok ni Maika, pagkatapos ay inabot niya at kinuha ang Star of Cullinan mula kay Nicholas. Biglang nagpakita si Nicholas ng ligaw na kagalakan at tumingin kay Alexander ng may pagtatagumpay. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, isinara ni Yulia ang kahon ng kwintas sa kanyang kamay at pagkatapos, tinulak ito sa harapan niya. Nicholas, mabuti pang ibalik mo ang kwintas na ito. Wika ni Yulia kay Nicholas. Dumilim ang mukha ni Nicholas. Yulia, anong ibig mong sabihin? Nang hindi sumagot, lumingon si Yulia sa Star of Cullinan ni Alexander at bumulong kay Alexander, isuot mo ito. Para sa akin. Sige. Malumanay na ngumiti si Alexander, kinuha ang kwintas, naglakad sa likod ni Yulia, at isinuot sa kanya ang kwintas. Gamit ang sariling mga kamay. Yulia, tinatanong kita. Ano ang ibig mong sabihin? Pinili mo ang kwintas niya nang hindi man lang tinitingnan. Nairita si Nicholas sa eksenang nasa harapan niya at umungol na may pagniwi. Pinalaki siya ni Yulia, hinawakan ang kwintas sa kanyang leeg, at sinabing may katiyakan, nagtitiwala ako sa kanya. Kung tungkol naman sa authenticity ng necklace na ito, hindi ito masyadong importante sa akin. Yulia, wala kang pag-asa. Galit na galit si Nicholas. Tinapunan ni Alexander si Nicholas ng masamang tingin at sinabi sa security guard na naghihintay sa malapit, paalisan mo ang tagalabas dito. Oo, Mr. Tomas. Isang dosenang matatangkad at mabangis na lalaki ang nagdala kay Nicholas, at si Nicholas ay sumigaw sa galit. Pero bago pa man siya makatapos magsalita ay sinipa na siya sa tiyan. Pagkatapos ng ungol, napapikit siya. Nang hindi nagtagal, siya ay itinapon sa isang desyerto na dalampasigan. Sa loob ng restaurant, napatingin si Alexander sa Star of Cullinan sa leeg ni Yulia at may emosyong sinabi, Yulia, alam kong may kinikilingan ka sa puso mo para sa akin. Kaya pinili mo itong kwintas nang hindi man lang tinitingnan. But I'll tell you anyway, genuine itong Star of Cullinan. Sinabi ko noong araw ng palabas ng alahas na tutuperin ko ang iyong hiling, at ngayon, nagawa ko. Na, ako, si Alexander, hindi na babalik sa mga sinabi ko. Nakatingin lang ng malalim si Yulia sa mga mata ni Alexander at hindi umingik. Sinasalamin ng malinaw na mga mata ni Alexander ang kanyang silhouette. Nakaramdam ng init sa puso si Yulia dahil mahal na mahal siya ni Alexander. Wow! Ginawa talaga ni Daddy ang lahat ng ipinangako niya kay Maika. Napakabait ni Daddy kay Mommy at binilhan siya ng ganoon kamahal na kwintas. Gusto ko rin paglaki ko. Nakatayo si Maika sa upuan ng bata, pinapalakpak ang kanyang maliliit na banda at nagyaya. Hinaplos ni Alexander ang mukha niya at ngumiti. Sige, paglaki ni Maika, bibilhan ka ni Daddy ng mas mahal. Seryoso itong pinag-isipan ni Maika at sinabing, hindi, sapat na ang kasing mahal ni Mommy. Maika, natatakot ka bang malungkot si Mommy? Natutuwang tanong ni Alexander. Oo. Tumango si Maika. Magiliw na tiningnan ni Yulia ang dalawang tao sa kanyang harapan at biglang nagtanong, Alexander. Totoo ba ang lahat ng ito? Kabanata 52. Sinadya mo lahat ng sinabi at ginawa mo. Hindi ka kailanman nagsinungaling sa akin.
Sinalubong ni Alexander ang tingin ni Yulia at same time na sinabi, hindi ako kailanman nagsinungaling sa iyo, at lahat ng ito ay totoo. Tumango si Yulia na may bahagyang pagkinang sa kanyang mga mata. Napakagat ng labi si Alexander at lihim na nagdasal, sana balang araw, hindi ako masisisi ni Yulia, na nakakaalam ng totoo, kung may tinatago ako. Pagkatapos kumain ng cake, inilibot ni Alexander saglit sa isla sina Yulia at Micah bago umalis, isinasaalang-alang na ang isa sa kanila ay kailangang magtrabaho at ang isa ay kailangang pumasok sa paaralan sa susunod na araw. Nagkataon lang, pagkalabas pa lang ng Sunset Harbor Dedicated Causeway, nakilala ni Alexander ang kanyang kaklase sa high school, si Zira. Alexander, nakabalik ka mula sa militar. Nagtatakang tanong ni Zira. Well, ilang araw na akong nakabalik. Dito ba sa tabi mo boyfriend mo? Ngumiti si Alexander. Napatingin si Zira sa lalaking may salamin sa tabi niya at tumango na medyo hindi natural. Noon, si Alexander ang sikat na senior sa high school, at crush siya ni Zira. Nang makitang walang balak magpakilala si Zira, direktang iniabot ng lalaking may salamin ang kanyang kanang kamay kay Alexander at sinabing, "Hi, ako ang boyfriend ni Zira, si Bob Wade. Kamusta?" Ngumiti si Alexander at nakipagkamay kay Bob. "Ito ba sa tabi mo?" Kusang tanong ni Bob. Napatingin si Alexander kina Yulia at Micah at ngumiti. "Sila ang aking asawa at anak. Kaarawan ng asawa ko, at nandito kami sa labas para magdiwang. Kasal ka na may mga anak?" Gulat na tanong ni Zira. "Well, hindi ako nag-aral sa kolehiyo, kaya nag-asawa ako ng maaga." Pang-aasar ni Alexander. "Yulia, ang ganda mo, at ang cute ng anak mo. Naiinggit ako sayo." Puri ni Zira na may paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napatingin si Alexander kay Yulia na may pagmamahal sa mga mata. "Nakita ko lang na lumabas kayo ng Sunset Harbor. Kumain na ba kayo sa isla?" Tanong ulit ni Zira. "Oo." Tumango si Alexander. Biglang nagningning ang mga mata ni Zira. "Jupiter Restaurant o Mercury Restaurant?" Tanong ni Alexander, "Kanina ko lang narinig ang Venus Restaurant at Jupiter Restaurant. Paanong may Mercury Restaurant?" "Wow, Alexander! Nagawa mo na itong malaki ngayon. Kayang-kaya mo pang kumain sa Jupiter Restaurant." Bulalas ni Zira. Dahil hindi alam ni Alexander ang tungkol sa Mercury Restaurant, natural na inakala ni Zira na pumunta si Alexander sa Jupiter Restaurant. Hindi alam ni Zira na si Alexander ang nag-charter sa buong Sunset Harbor. 3 taon pagkatapos may tayo ang Sunset Harbor, talagang hindi sigurado si Alexander tungkol sa mga detalye ng mga dibisyon ng klase ng restaurant. Sinabi lang ni Diane sa kanya na ang eksaktong lokasyon ng kainan ay sa Venus Restaurant sa isla. Nabalitaan lang ni Alexander ang tungkol sa Jupiter Restaurant nang mabangga niya sina Ivan at Harry nang sunduin niya si Yulia. Dahil sa naisip ni Zira, walang masabi si Alexander. Tumango lang siya at ngumiti. "Oo, nasa Jupiter Restaurant yon." Nang hindi na hinintay na magsalita si Zira, naiinip na hinimok ni Bob sa tabi niya, "Zira, stop chatting. Nag-message lang ang nanay ko na may nangyari sa bahay at pinabalik ako ng maaga." Sige." Medyo natigilan si Zira pero tumango siya at nagpaalam kay Alexander. Ngunit, ilang hakbang pa lang, tumalikod na siya at sumigaw, "Alexander, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa class reunion na gaganapin bukas ng tanghali sa Peach Blossom Stream. Okay lang na wala ka sa Cloudtopia noon, pero ngayong nakabalik ka na, dapat kang sumama. Okay, if I'm not busy." Bago pa matapos magsalita si Alexander, hinayla na si Zira ni Bob. Makakayabang talaga ang lalaking iyon. Lumayo ka sa kanya sa hinaharap. Nagsalita si Bob nang may kawalang kasiyahan. Kabanata 53. Baka kumain talaga sila sa Jupiter Restaurant. Kumunot ang noo ni Zira. Naniniwala ka ba sa mga sinasabi niya? Anyway, noong high school, mabait talaga siya. Gusto mo ba siya? Baliw ka ba? Hindi mo ba nakikita na napakaganda ng asawa niya, at may anak pa siya? Lumingon si Zira, hindi nag-abalang pansinin si Bob.
Makalipas ang mahigit kalahating oras. Sa bahay nila Yulia. Daddy, okay lang ba na hindi ka pumunta ngayong gabi? Mahinang tanong ni Micah. Bakit? Natigilan si Alexander. Nangako ka sa akin na matutulog ka sa amin ni Mommy ngayon. Namula agad ang mga mata ni Micah. Naalala tuloy ni Alexander na sinabi nga niya iyon noong nakaraang araw. Hindi niya inaasahang maaalala ito ni Micah sa lahat ng oras. Pakiramdam ni Alexander ay walang magawa habang pinagmamasdan si Micah na tila may iyak na kaagad sa sinabi nitong hindi. Kailangan niyang lumingon para tingnan si Yulia. Bahala na si Yulia kung mananatili siya. Nakagat ni Yulia ang kanyang labi, tumingin kay Micah, nag-alinlangan ng matagal, at sa wakas ay sinabing, Micah, sinabi lang ni Daddy kay Mommy na tapos na siya sa kanyang trabaho para sa araw na ito. Kaya mamayang gabi ay sa atin na siya matutulog. Talaga, Daddy. Hindi naman nagsinungaling sa akin si Mommy diba? Agad na tanong ni Micah kay Alexander na kinakabahan. Ngumiti si Alexander at tumango. Well, tama si Mommy. Matutulog ako sa iyo ngayong gabi. Ay, makakatuluyan na si Daddy. Malaki. Matutulog na ako ngayon. Daddy, kailangan mong magkwento kay Micah. Nagtatalon-talon si Micah sa tuwa. Yulia, somehow helplessly and doubtingly, said, Micah, tutulungan ka ni Mommy na maligo muna. Oo, maligo ka na. Mommy, ihanda mo agad ang tubig, at kukuha ako ng maliit na damit. Pagkasabi noon ay hindi na hinintay ni Micah na tumakbo sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang pijama. Natahimik ang sala. Medyo namula ang mukha ni Yulia, pero mabilis pa rin niyang sinabi kay Alexander, huwag mo nang masyadong isipin. Pumayag naman ako kasi ayokong disappoint ulit si Micah. Oo. Hindi ko masyadong naisip. Tawa ng tawa si Alexander. He found it cute that Yulia had those concerns. Anong pinagtatawanan mo? Nangako ka kasi sa kanya noong nakaraang araw. Wala akong choice ngayon. Medyo nena si Yulia nang makitang nakangiti si Alexander. Kapag sinabi kong oo, wala akong pagpipilian. Hindi maiwasan ni Alexander na ipagtanggol ang sarili. Malinaw na isinaalang-alang niya ang damdamin ni Yulia sa oras na iyon at nakipaglaban para sa dagdag na 2 araw ng buffer time, kaya paano? Ito naging kasalanan muli. Ang mga babae, sa katunayan, ay hindi makatwiran na mga nilalang. So, sinasabi mo ba na nag-aatubili akong pinipilit kang manatili? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Yulia. Hindi. Nagmamadaling iwinagayway ni Alexander ang kanyang kamay. Kung gayon, hindi ka rin pinapayagang mag-isip ng iba, kung hindi, ibabalik ko agad. Sa iyo ang dragon seal na iyon. Malamig na ungol ni Yulia, tumayo at tinungo ang banyo. Nang makita siyang lumalayo ng may pagmamalaki, ngumiti si Alexander. Nang matapos maglinis ang mag-ina ay naligo na rin si Alexander, at pagpasok niya sa kwarto ni Yulia ay naamoy niya ang mabangong pabango. Daddy, kung hindi ka dumating, matutulog na si Micah. Si Micah na nakasuot ng maliit na pink na damit ay nagmamadaling tumalon mula sa kumot at sumigaw. Desididong nilagay ni Alexander ang bath towel sa braso ng sofa sa tabi niya at humiga sa kabilang side ni Micah. Daddy, hawak mo ako tulad ng ginagawa ni Mommy. Nagsalita si Lola. Oh. Nagmamadaling sinundan ni Alexander ang ginawa ni Yulia at inilahad ang kanang kamay para sabay na mapatong si Micah sa magkabilang braso nila. Gaya ni Yulia, ang kaliwang kamay niya ay marahang nakapatong sa katawan ni Micah. Mabuti. Oras na para magkwento si Daddy. Having both Mom and Dad to the same time, nasasabik na nagsalita si Micah. Matagal na naghanap si Alexander ngunit wala siyang naisip na kwentong angkop para sa mga bata. Kinailangan niyang gumawa ng kwento sa huli. Ang maganda ay si Micah ay lubos na nagpapasalamat at nakinig ng mabuti. Ngunit hindi rin nagtagal ay nakatulog ng kontento si Micah. Pagkatapos matulog ni Micah, unti-unting napuno ang hangin ng banayad na amoy. Kabanata 54. Ang 2 taong gising, dahil sa takot na magising si Micah, nakatutulog lang, ay nanatili sa kanilang orihinal na posisyon at hindi ng ahas na gumalaw.
Sa sobrang lapit ng dalawa ay ramdam na ramdam nila ang paghinga ng isa't isa. May gustong sabihin si Alexander pero wala siyang mahanap na topic. Medyo awkward ang atmosphere. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, hindi napigilan ni Yulia na sabihin, ang mga sugat mo sa katawan. Sa hukbo ba ang sanhi ng mga ito? Bumaba si Alexander at napagtanto na, para mapantayan si Micah, ang kumot na nakasuot sa kanya ay dumulas hanggang baywang, na iniwang. Nakalabas ang kalahati ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng mainit na dilaw na liwanag, mayroong ilang malalalim na peklat sa kanyang katawan, na nagpapakita ng isang kahindik-hindik na kagandahan. Tumango si Alexander at ngumiti. Well, saan pa ba ako nakakuha ng mga medalyang iyon? Siyempre, may iba pang mas maraming peklat kaysa sa akin, at hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong makita muli ang kanilang mga medalya. At the end of the day, biglang nalungkot si Alexander. Natigilan si Yulia at sinabing, bakit mo pinapatunog na makikidigma ka? Sa panahon ng kapayapaan, hindi ba ito ay isang drill lamang sa karamihan? Drill. Umiling si Alexander, at naging malalim ang kanyang tingin. Ang nakikita ng lahat ay ang kapayapaan at kaunlaran sa loob ng mga pintuan ng bansa, ngunit mayroong grupo ng mga tao na laging nagbabantay sa mga mapanganib na lugar sa labas ng hangganan. Sa tuwing itataas nila ang kanilang mga baril, hindi ito para sa isang drill. At hinding-hindi na sila bibigyan ng kalaban ng pagkakataon na gawin itong muli. Saglit na gulat si Julius sa pagsasalita. Sa kabila ng euphemism ni Alexander, naintindihan niya. Para sa kapakanan ng maunlad na mundong ito, ang ilang mga tao ay dinadala ang bigat ng bansa, kahit na sa kapinsalaan ng kanilang sariling buhay. Kaya, si Alexander ay isa sa kanila. Bago pa siya makapagtanong, ngumiti si Alexander na parang nababasa ang isip niya at sinabing, I'm just saying a few words. Huwag ka masyadong mag-isip, at okay na ako ngayon, di ba? Oo. Tumango si Yulia at hindi na nagtanong pa. Nag-good night ang dalawa at nakatulog kaagad. Kinabukasan, sabay na hinatid ni na Alexander at Yulia si Micah sa school. Pagkatapos, dinala ni Alexander ang sasakyan ni Yulia sa caring fashion. Hinihintay na umakyat si Yulia, saka sumakay si Alexander sa jeep sa kanto. Boss, nabalitaan ko na pumunta si Philbert Santiago sa Cloudtopia. Nagsalita si Diane sa driver's seat. Philbert Santiago. Gumalaw ang puso ni Alexander, at may pumasok sa isip ko. Si Philbert, isa sa mga sikat na general, ay binigyan ng gintong plaque na may mga salitang Major General ng Deputy General. Sa katunayan, batay sa lakas lamang, hindi karapat-dapat si Philbert sa naturang karangalan. Ngunit siya ay may tanyag na pinagmulan at isa sa mga inapo ng The Eight Banners. Siya ay nasa ilalim ng banner ng Santiago. Sa makatuwid, ang ilang mga tao sa lokal na komunidad ay nagpakalat ng balita tungkol sa kung gaano kalakas si Philbert. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Alexander. Bukod dito, wala si Cloudtopia sa North, at hanggat hindi ginugulo ni Philbert si Alexander, wala siya sa negosyo ni Alexander. Boss, saan mo gustong pumunta? Nang walang masabi si Alexander ay muling nagtanong si Diane. Sumagot si Alexander, nasaan ang Peach Blossom Stream? Ito ay isang pribadong holiday lodge. Mga 40 milya mula dito. Ayos lang. Punta tayo dyan. Makalipas ang isang oras, lumakad si Alexander sa Peach Blossom Stream. Pagdating pa lang niya sa entrance ng restaurant, ramdam na ramdam ni Alexander ang mainit na kapaligiran. Sa loob, isang grupo ng mga tao na medyo pamilyar ang mga mukha, nakaupo sa paligid. Sa pangunahing upuan ay nakaupo ang isang lalaki na nakasuot ng puting suit at gintong rimmed na salamin. Siya ang sports member ng klase nila that time, si Greg Kirk. Kabanata 55. Nakita ng matalas na mata na si Zira si Alexander at masiglang binati ito, Alexander, pasok ka. Sinasabi ko sa lahat na pupunta ka. Ngayon, maraming tao ang napatingin sa pinto.
Ang isa sa mga lalaking nakaitim na casual na damit ay tuwang-tuwang tumakbo kay Alexander at sinabing, "Alexander, matagal na kitang hinihintay." Ingram Shorts, matagal na tayong hindi nagkita. Natural na masaya si Alexander nang makita ang kaklase niya sa high school. Nang makaupo na sila, may biglang sumigaw, "Nandito na ang school beauty." Napatingin ang lahat sa pinto. Sa ilalim ng sikat ng araw, makikita ang isang mahabang itim na lace na damit, na may mapagmataas na kurba ng kagandahan. Ito ay ang kagandahan ng paaralan na si Valerie Pierce. Maliban kay Alexander, ang lahat ay nahuhulog sa hindi mapigil ang alindog ni Valerie. Si Greg, na sa simula ay napapaligiran ng lahat, ay talagang nagkusa na bumangon at salubungin si Valerie. Ngayon lang narinig ni Alexander na sinabi ni Ingram na si Greg ang host ng party kaya umupo si Greg sa main seat. Pero, nang pumasok si Alexander kanina, hindi man lang siya nilingon ni Greg. Iba talaga ang alindog ng school beauty. "Valerie, halika dito dali. Nagpareserba ako ng upuan para sa iyo na katabi mismo ng aking pangunahing upuan." Wika ni Greg na may ngiti sa labi. Napangiti si Valerie at umiling, sinabing, "Napaka-eye-catching ng upuan na iyon. Mas mabuting ipaubaya na lang sa ibang lalaking estudyante na mahilig uminom. Huwag kang mag-alala. Sa tabi ko, walang maglalakas loob na punuin ka ng alak." Nagsalita si Greg ng may katapangan. Hindi niya namalayan na talagang magalang na tinatanggihan siya ni Valerie. "Hindi, dito na lang ako uupo." Pagkasabi niyon, lumingon-lingon si Valerie, saka umupo sa bakanteng upuan sa harap ng karamihan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Greg. Agad ding tumahimik ang restaurant, na parang kahit isang pin na nahulog sa sahig ay maririnig. Pinili ni Valerie, nakakagulat, ang posisyon sa tabi ni Alexander. Noon sa klase, alam ng maraming tao na may gusto si Valerie kay Alexander. Kaya lang walang inaasahan na makalipas ang 6 na taon, si Alexander pa rin ang pipiliin ni Valerie anuman ang iniisip ng iba. Kahanga-hanga ang katatagan ng isip na ito. But at the same time, walang tigil din itong sinampal sa mukha si Greg. "Buddy, ang galing mo talaga." Matapos makapagtapos ng kolehiyo, umasa si Greg sa kanyang mga relasyon sa pamilya upang makapagtatag ng isang kumpanya. At ngayon, napakayabang niya. Kinukuha niya ang sarili bilang bida sa tuwing pupunta siya. Pinilit pa niyang maging host ng class reunion na ito. Sa tabi ni Alexander, hinayla ni Ingram ang braso ni Alexander at bumulong. Tumango si Alexander at walang sinabi. Pero hindi na kailangan pang isipin ni Alexander para malaman na hindi rin pinansin ni Greg si Ingram nang pumasok siya kanina lang. Magkaklase silang lahat, ngunit kailangan nilang hatiin sa iba't ibang antas. Kaya, natural na hindi komportable si Ingram dito. Ang aksyon ni Valerie ay itinuturing na isang kaginhawaan para sa Ingram. Kaya't kinuha ni Ingram ang lahat ng kredito para dito at binigyan si Alexander ng thumbs up, tinitingnan si Alexander na may humahangang mukha. Hindi rin tanga si Greg. Mabilis niyang pinigilan ang galit at tinukso si Alexander. "Alexander, pansamantalang ibibigay sa iyo ang school beauty. Para alagaan. Dapat mong tuparin ang lahat ng kanyang kahilingan, kung hindi, paparusahan kita na uminom." Kabanata 56. Nag-aatubili na sumagot si Alexander. Sa totoo lang, ilang taon na silang hindi nagkokontak ni Valerie. Kahit magkaklase sila noon, walang namamagitan. Sa dalawa. Noon, mahal siya ni Valerie, at alam niya iyon. Pero that time, focused siya sa pag-aaral kaya ayaw niyang makipag-date sa kahit na sino. Bukod dito, ang ilan sa mga admirer ni Valerie ay palaging sinusubukang balikan siya sa lahat ng posibleng paraan. Pagod na si Alexander sa pakikitungo sa kanila. Kaya mas malabong may mangyari sa pagitan nila ni Valerie. Maya-maya, nang makita ni Alexander si Valerie, napahiya lang siya. Gayunpaman, ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Alexander ay higit pa sa maiisip ng sinuman dito. Hindi na siya ang kawawang batang marunong lamang mag-aral. Kaya, sa sandaling ito, ngumiti siya at magalang na tumango kay Valerie.
Bahagyang kumislap ang mga mata ni Val-Iri, at ngumiti rin ito sa kanya. Pagkadating ng lahat ay inutusan ni Greg ang waiter na ihain ang mga pinggan. Habang naghihintay ng may hain na pagkain, humigop ng tubig si Greg at nagtanong, kunwari casual, Alexander, everyone is curious. Ano ang ginawa mo pagkatapos mong tumigil sa pag-aaral noon? Ang ilan ay nagsasabi na ikaw ay na-enlist samantalang ang iba ay nagsasabi na ikaw ay nawawala. Iniisip ko kung ano ba talaga ang ginagawa mo ngayon. Nagbago ang mga ekspresyon ng karamihan, at sinabi nila sa loob, sa wakas ay nagtanong si Greg. Pinasama ni Val-Iri si Greg. Nailabas lang ni Greg ang sama ng loob kay Alexander. Bukod dito, si Alexander ay isang mahirap na bata na hindi man lang nakatapos ng high school at naging sundalo. Ang isang tila biglaang tanong ay katumbas ng direktang paglalagay kay Alexander sa isang mahirap na sitwasyon. Saglit, tumingin ang mga tao kay Alexander na may iba't ibang ekspresyon. Nagkaroon ng kutya, pangungutya, at pakikiramay. In short, sa isip-isip nilang lahat, mapapahiya si Alexander. Si Alexander ang dating paborito ng guro at crush ng school beauty. Pero ngayon, pinahiya siya. Natuwa ito ng maraming tao habang pinagmamalaki nila si Alexander. Hindi maiwasan ni Ingram na mag-alala para kay Alexander. Sa grupong ito ng mga estudyante, si Greg ang may pinakamaliwanag na kinabukasan. Sa kabaligtaran, kababalik lang ni Alexander mula sa militar. Si Zira lang ang nakaisip na magpapakatanga na naman si Greg. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na si Alexander, na maaaring magdala ng kanyang asawa at anak na kumain sa Jupiter Restaurant sa Sunset Harbor ay mas masahol pa kaysa kay Greg. Alam ni Alexander ang nasa isip ni Greg, pero ngumiti pa rin siya nang walang pakialam. Hindi ako na-discharge sa hukbo. Bumalik ako sa pagkakataong ito. Dahil mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat asikasuhin. At babalik ako mamaya. So, sundalo ka pa rin. Haha. 6 na taon ng serbisyo sa iyong bansa, anuman ang mga personal na pakinabang o pagkalugi. Bagay ka talaga. Malungkot na nagsalita ang isang lalaking estudyante sa tabi ni Greg. Ang isa pang estudyanteng lalaki ay agad na sumigaw, naglingkod ba siya sa bansa? Ito ay isang panahon na walang digmaan ngayon. Tanging ang mga sundalong may mataas na katumpakan na teknolohiya ang maaaring ituring na maglingkod sa bansa. Unlike him na hindi man lang nakatapos ng high school. Siya ay isang sibilyan sa pinakamahusay. Alexander, naglaro ka na sa labas ng parke. Sayang lang nagustuhan kita noon at tinuring kitang prince. Charming ko. Lagi kong ini-imagine na balang araw, darating ka para pakasalan ako na nakasuot ng mamahaling terno at mamahaling sasakyan. Hindi ko inaasahan na mananatili ka sa hukbo at magulo. Isang hindi masyadong maganda, ngunit makapal na ayos na babae ang nagsalita ng masama. Kabanata 57. Nang marinig iyon, nagalit si Ingram. Siya ay palaging malinaw tungkol sa tama at mali. Kahit na hindi maganda ang kalagayan ni Alexander, hindi na kailangang maging masyadong mapang-uyam ang lahat. Hindi nakaimik si Zira. Ang mga taong ito, para kaibiganin si Greg, ay kayang gawin ang lahat. Sa kabaligtaran, hindi naman galit si Alexander. Nakakatawa pa nga siya. Itong grupo ng mga ignorante. Walang imak si Alexander na lalong ikinaproud ni Greg at idinagdag pa ang sinabi niya, parang civilian ka talaga. 6 na taon bilang isang sibilyan, dapat kang magkaroon ng malalim pagkamit sa mga instrumentong pangmusika. Nagkataon lang na nag-aaral ako ng gitara kamakailan, at sinabi kong ipapakita ko sa aking mga kaklase ang mga resulta, kaya bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito upang makipagkumpetensya? Hindi mahalaga kung sino ang mananalo. Magpapakasaya lang tayo. Pagkasabi nun, hindi man lang hinintay ang reaksyon ni Alexander, tumayo na si Greg at naglakad papunta sa maliit na stage sa gitna ng restaurant. Ang restaurant ay nagdaraos ng mga pagtatanghal tuwing gabi, kaya mayroong isang buong banda na nakatakda sa entablado. Dinampot ni Greg ang gitara, mahusay na itinuro ang pitch, at pagkatapos ay mabilis itong tinugtog.
Isang kaaya-ayang tala ang umabot sa pandinig ng karamihan. Alam ng ilang lalaking estudyante na natuto ng gitara na ang ganoong antas ng kahusayan ay hindi dapat ipakita ng isang baguhan. Pero wala silang balak na ilantad si Greg. Makalipas ang 5 minuto, nagkaroon ng malakas na palakpakan. Greg, hindi ko inaasahan at tinatago mo pala ang iyong talento. Kanina ka lang natuto ng gitara, at pwede ka nang tumugtog ng ganito. Napaka-talented mo. Oo, mula sa aking narinig, kahit na ang mga profesional na guro ng gitara ay hindi maaaring makipagkompetensya sa iyo. Ang isang grupo ng mga tao ay nag-agawan upang maging unang magbigay ng mga papuri. Hindi kumibo si Ingram, pero sa loob-loob niya, kailangan niyang aminin na ngayon pa lang ay medyo swabe na sa pagtugtog ng gitara si Greg. Nagkaroon pa nga ng ilang gwapong sandali nang winalis ang kwerdas ng gitara. Hinaway-kaway ni Greg ang kanyang kamay sa mga tao at sinabi sa mahinhin na paraan, wala akong talento. Ginugugol ko lang ang halos lahat ng oras ko sa pagsasanay. Nang marinig niya iyon, may ilan pang nagyabang tungkol dito sa labis na paraan. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Val Erie. Val Erie, isa kang profesional na music hero. Bilasan mo at ipahayag ang iyong mga opinyon. Kumpiyansa na nagsalita si Greg. Tumango si Val Erie at sinabi, so. Naninigas ang ngiti sa mukha ni Greg dahil hindi niya inasahan na wala pala kay Val Erie ang mga kasanayang pinaghirapan niya mula pagkabata. Alexander, ikaw na ngayon. Ibinaling ni Greg ang kanyang tingin kay Alexander na may hinanakit. Casual lang ako naggigitara kanina. Tingnan natin kung mapupuri ka sa ganda ng school. Walang pakialam na sinabi ni Alexander, hindi ako naggigitara. Kung ganoon, ano ang alam mo? Napakaraming instrumento sa entablado. Dapat may kilala ka diba? Makahulugang tanong ni Greg. Umiling si Alexander. Hindi rin. Wala iyon. Napakagulo mo talaga nitong 6 na taon, ha? Agad namang tumawa si Greg. Maraming mga tao sa eksena ang nakaangat sa kanilang mga ulo sa hitsura nang naghihintay na makita ang isang magandang palabas. Naglakad si Alexander sa bintana, pumitas ng dahon sa bintana at ngumiti. Hindi ko talaga alam ang mga instrumentong iyon sa entablado, ngunit kung sino man ang gustong makinig, maaari kong gamitin ang daong ito at tumugtog ng isang kanta para sa iyo. With that, itinaas niya ang dahon sa kamay niya. Paf! Humagalpak ng tawa ang babaeng may heavy makeup. Alexander, pwede bang hamihip ng himig ang mga dahon? Sa tingin mo ba ay mandirigma ka sa isang pelikula? Kung talo ka, talo ka. Huwag kang maging kahihiyan dito. May iba na gustong i-echo ang sentimiento, ngunit bago pa man sila makapagsalita, sila ay namangha. Sunod-sunod na melodious notes ang lumabas sa bibig ni Alexander. Kabanata 58. Nang mabigla ang mga tao, biglang nag-iba ang himig at isang marilag at nakakapukaw na damdamin ang bumungad sa kanila. Ang himig ay naglabas ng panlulumo at kalungkutan. Mayaman ito, at sari-saring damdamin ang mararamdaman sa himig. Naramdaman ng lahat na para silang nasa may dugong bakal na larangan ng digmaan. Bago pa mag-sink in ang pakiramdam, muling nag-iba ang tono. Malungkot, ngunit nakakaganyak, nakakaantig, ngunit talagang maganda. Sa ilalim ng paglubog ng araw, makikita ang mga wasak na pader at mga bangkay na nakabalot sa balat, tanging ang guti-guti na watawat ng labanan, na nakatayo. Matapos ang halos 10 minuto, ibinaba ni Alexander ang dahon sa kanyang mga kamay. Maya-maya lang ay nag-react na ang mga tao. Pak! Pinangunahan ni Val Erie ang palakpakan, at puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Kahanga-hanga. Sinundan ni Ingram ang palakpakan. Tiningnan ni Zira si Greg nang may masamang tingin, iniisip na hindi talaga siya binaygo ni Alexander. Ang ilang mga tao ay mahilig lamang ipahiya ang kanilang sarili. Natural na umitim ang mukha ni Greg. Nakaramdam siya ng hiya. Alexander, ano ang pangalan ng melody na tinutugtog mo? Sino ang lumikha ng obra maestra na ito? Bakit hindi ko pa ito narinig dati? Tanong ni Val Erie. Walang pangalan. Ngumiti si Alexander. Paanong walang pangalan? Nagulat si Val Erie.
Humigop ng tubig si Alexander at sinabing, isang gabi 2 taon na ang nakalilipas, dumaan ako sa Gobi Desert, tinitingnan ang dilaw na buhangin. Sa ilalim ng paglubog ng araw, at bigla akong nagkaroon ng epiphany, kaya naisip ko ang melody na ito. Kung tungkol sa pangalan nito, hindi ko pa talaga naiisip. Kung kailangan nating pangalanan, tawagin natin itong nameless. Ang walang pangalan ay maaaring kumatawan sa lahat ng mga bayani na nagbantay sa mga pintuan ng bansa at nagsakripisyo ng kanilang sarili. Ang piyesang ito ay ginawa upang magbigay pugay sa kanila. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, mas nagulat ang mga tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang himig na napagkamala ni Val-Iri ay nilikha ng isang masterhand ay isinulat ni Alexander. At sa mga sandaling ito, sobrang dilim ng mukha ni Greg. Mahigit 1 dekada na siyang nagsasanay ng gitara at nagpupumilit pa ring tumugtog ng mga himig ng ibang tao, habang si Alexander. Nakakagulat, natalo siya ng husto gamit ang isang dahon. Ito ay talagang isang kahihiyan. Walang pangalan. Ito ay napakagandang pangalan. Tumango si Val-Iri at nag-isip, Alexander, marami akong nakikitang larawan tungkol sa digmaan sa kantang ito. Napunta ka ba sa digmaan? Napangiti ako. At hindi nakasagot ng diretso si Alexander. Tila naintindihan ni Ingram ang isang bagay at sinabi ng may paghangang mukha, Alexander, tama ako. Ikaw ay mahusay sa lahat ng dako. Sa pagkakataong ito, tumugon din si Greg, Alexander, parang hindi ka namin naintindihan, pero kasalanan mo rin sa pagiging masyadong low profile. Oo, masyado kang low profile. Magkaklase tayong lahat kaya huwag mong itago sa amin ang problema mo sa hinaharap. Tinulungan ng ilang estudyante si Greg para hindi magmukhang masama. Matapos ihain ang mga pinggan, itinaas ng lahat ang kanilang mga baso at si Greg, bilang host, ay nagsabi ng ilang salita sa okasyon. Pagkaupo ng lahat, biglang bumaling si Greg kay Alexander at sinabing, Alexander, although maganda ang sinulat mo, in the end, civilian ka pa rin, na walang kinabukasan. May darating na malaking shot. At tutulungan kitang ipakilala siya sa iyo. Kung makukuha mo ang kanyang pagpapahalaga. At itaas ang iyong ranggo, maaari kang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kabanata 50. Big Shot. Mas makapangyarihan ba siya kaysa sa pamilya Kirk? May nagtanong. Agad na sinabi ni Greg, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kahit na ang pamilya Kirk ay prestihiyoso sa Cloudtopia, kami ay wala sa malaking pagkakataon na iyon. Nag-iba ang ekspresyon ng taong nagtanong ngayon, at napabulalas siya, ano ang pagkakakilanlan ng taong ito na makapagsasabi sa iyon ang mga ganoong salita. Proud na sabi ni Greg, sa sinabi ko lang, you should be able to guess that Big Shot is also a soldier. Gayunpaman, siya at si Alexander ay ganap na naiiba. Kilala mo ba si Major General Philbert Santiago? Ang malaking shot na iyon ay ang kalihim ng depensa na laging tumutulong kay General Philbert. Minsan, ang kanyang payo ay nakakaimpluwensya pa sa mga desisyon ni General Philbert. Not to mention the Kirk family, even the local divisions have to do everything they can to curry favor with him. Nalilitong tanong ni Ingram, napakakapangyarihan ba ni Major General? Ang mga tropa at ang lokal na lugar ay palaging nagsasarili. Bakit gustong purihin ng mga dibisyon ang kanyang adjutant? Ngumisi si Greg, hindi lang siya makapangyarihan, isa rin si General Philbert sa mga miyembro ng Santiago Banner. Yung Santiago Banner. At ano iyon? Itinuloy ni Ingram ang tanong. Ang mga tao ay nagpanting din ng kanilang mga tainga. Sila, tulad ni Ingram, ay hindi alam kung ano ang Santiago Banner. Ngunit ang mga ekspresyon ng ilang tao ay agad na nagbago. Ang 8 banner ay ang mga maharlikang pamilya na lumampas sa mga pangkalahatang dibisyon. Sa paglipas ng mga siglo, ang The 8 Banners lang ang makakaligtas hanggang ngayon. Si Philbert ay isang Major General na personal na pinahintulutan ng Deputy General, kaya napakataas ng kanyang katayuan. Kahit ang kapangyarihang taglay ng kanyang adjutant ay hindi dapat maliitin. Tapos na. Magkakaroon ng problema si Alexander.
Palihim na napabuntong hininga si Ingram. Nag-aalala rin si Valerie. Nakikita ng lahat na hindi sinusubukan ni Greg na tulungan si Alexander na makakuha ng promosyon, ngunit malinaw na sinusubukang gamitin ang malaking shot na iyon upang sugpuin si Alexander. Maging si Zira ay hindi maiwasang kabahan para kay Alexander. Para makapunta sa Jupiter Restaurant para sa hapunan ay itinuturing na napakakahanga-hanga sa Cloudtopia, ngunit ito ay hindi maihahambing sa kapangyarihan ng The Eight Banners. Si Alexander lang ang kalmado, at kahit papaano ay nakakatawa siya. Noong unang nagsimulang magyabang si Greg tungkol dito, inisip ni Alexander na ang big shot ay si Filbert. Ang big shot pala ay adjutant lang ni Filbert. Isang taong hindi man lang kwalipikadong kausapin si Alexander ay sinamba ni Greg. At inaasahan ni Greg na gamitin ang kanyang mga koneksyon para sugpuin si Alexander. Ito ay katawa-tawa. Ito ay katangahan sa pinakamagaling. Hindi nagtagal ay narinig ko na ang babaeng usher sa pinto na bumabati sa mga bisita. Nagliwanag ang mga mata ni Greg, at bumangon siya at sinabing, nandito na siya. Pupunta ako at tatanggapin ko siya. Gayunpaman, kakadating pa lang niya sa pinto nang may lumitaw na lalaking nakauniporme ng militar sa harap ng karamihan. Nasa 28 taong gulang ang lalaking nakasuot ng militar. Tumayo siya ng tuwid at mukhang masigla. Ang dress code lang niya ay talagang mas maganda kaysa kay Alexander. Ang karamihan ay nagbulalas na si Major General ay talagang totoo sa kanyang pangalan. Kahit na ang kanyang mga adjutants ay ang pinakamahusay sa hukbo. Milton, ang bilis mo. Narinig ko lang ang kaguluhan at sinabi kong gusto kitang i-welcome, pero napunta ka na sa pinto. Wika ni Greg na may malaking ngiti sa labi. Si General Filbert ay isang mapagpasyang tao. Paano ako magtatrabaho sa ilalim niya nang hindi nagmamadali? Nakangiti man si Milton, mukha siyang proud na proud. Ay! Kabanata 6 na po. Oo, oo, oo. Totoong-totoo iyon. Tumango si Greg bilang pagsang-ayon at saka sinabi sa madla, siya ang Secretary of Defense sa ilalim ni General Filbert. Kamakailan lamang ay gumawa siya ng isang mahusay na tagumpay. Tinatayang malapit na siyang maging major. Nang marinig iyon ng mga tao, dali-dali silang bumangon para salubungin si Milton. Ginoo. Si Wintringham ay mas matanda lamang sa amin ng 3 taon, ngunit siya ay nasa mataas na posisyon, na talagang nakakahiya sa amin. Ginoo. Si Wintringham ay may kakaibang ugali at lubos na pinahahalagahan ni General Filbert, kaya paano siya may kukumpara sa atin? Tama, si Mr. Wintringham ay isang agila na may mga pakpak na nakabukas sa pamamagitan ng isang rock, na nakatakdang lumipad ng mas mataas at mas malayo. Nagyayabang ang mga tao, at napasulyap si Greg kay Alexander bilang tagumpay. This time, walang masabi si Alexander, di ba? Maging sina Ingram, Valerie at Zira ay kailangang umamin na si Milton ay mas mukhang isang general na matagal nang nasa larangan ng digmaan. Sa hitsura pa lang, hindi maihahambing sina Alexander at Milton. Hindi banggitin ang kakila-kilabot na pamagat ni Milton. Salamat sa mga papuri mo. Naglilingkod ako sa aking bansa tulad ng iba. Ibang division of labor lang. Mahinhin na wika ni Milton. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, lumingon siya sa taong nakasuot ng army green na uniforme. Nagsitayuan ang lahat ng tao sa silid, ngunit ang lalaking ito ay tahimik na nakaupo at mahinahong dinampot sa kanyang harapan ang ulam na gusto niya at inilagay sa kanyang bibig. Kumunat ang noo ni Milton. Malinaw itong nakita ng lahat. Idiot ba si Alexander? How dare he sit and eat when a big shot from the military is here? Hindi nakakagulat na siya ay isang maliit na sundalo pa rin hanggang ngayon. Maraming tao ang natuwa. Mabilis na kinalabot ni Ingram si Alexander. Ngunit bago makasagot si Alexander, sinabi ni Greg kay Milton, ang nakaupo dito ay ang kaklase ko sa high school na nakikibahagi sa paglikha ng panitikan sa iyong sistema. Bago ka dumating, sinabi ko sa kanya na darating ang isang malaking shot mula sa parehong sistema na tulad niya. Dahil sa sinabi ni Greg, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Milton. Alexander, bakit ka pa kumakain?
Hindi mo ba nakikita kung sino ang nandito? Kunwaring paalala ni Greg. Sa katunayan, hinihintay niya kung paano pahihirapan ni Milton si Alexander. Ang kalikasan ni Milton ay hindi kasing hinhin gaya ng tila. Ang isang corporeal na hindi alam ang mga patakaran at nahulog sa mga kamay ni Milton ay hindi magkakaroon ng anumang mabuting kahihinatnan. Alexander, espesyal na ipinakilala sa iyo ni Mr. Greg si Mr. Winfringham. Huwag masyadong mayabang. Kahit na wala kang pakialam sa iyong career. Kapag nakita mo ang isang malaking shot ng parehong sistema, dapat kang bumangon at tanggapin siya, hindi ba? Kahit tumayo na tayo, pero nakaupo ka pa rin at kumakain. Sa tingin mo ba talaga bagay ka? Nagsimula na ring magdagdag ng panggatong sa apoy ang ilan sa mga alipores ni Greg. Ginawa pa rin ni Alexander ang gusto niya. Ngayon, kahit si Milton ay hindi na kayang magpanggap. Nakahampas ang manggas niya, at malamig niyang sinabi, Alexander, saang team ka galing? Bakit? Hindi ka man lang bumangon kapag nakita mo ako. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng iyong pinuno, at tatanungin ko siya ngayon kung paano niya karaniwang dinidisiplina ang kanyang mga tauhan. Ibinaba ni Alexander ang kanyang mga kutsara, pinunasan ang kanyang bibig, at ninisyon, natatakot akong matatakot ka kapag sinabi ko sa iyo ang taong maaaring maging pinuno ko.